Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Here we go. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to us. One more time. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to us. Yes, Lord, hallelujah. 'Cause you are good, good, Lord. You are good, good, Lord. You are good, good, oh. You are good, good, oh. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Sing one more time. And all my life you have been faithful. Yeah. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God.
the presence of the Lord, and truly we bless God that He has given us another day to experience His mighty presence in the midst of His people. Yes, so because God is good. Amen. And all the time, God is good indeed. Amen. So, para po sa ating mga announcement ngayong umagang ito, patuloy nating ipinaalala na ang ating service ay tuwing araw ng Linggo dito sa 3344 San Jose Avenue, Daly City ng alas 10 ng umaga. Next week, baka makalimutan yung gumising. Ano ba? Mas maigsi. Imbis na alas 10, alas 9. Baka makalimutan yung i-adjust yung inyong mga orasan, lalo na yung mga nanonood sa atin dyan. Magbabago na po ang oras sa linggo. Yeah, so bababa, right? So, imbis na 10 o'clock, magiging 9 o'clock. Hahaba po ang araw. Yan, daylight saving time. Doon naman po sa mga nagnanais na maging malalim sa pagkilala sa Panginoon, kailangan po natin na sumama sa mga Bible studies. Kaya kung sino po yung nagnanais na makabahagi ng Bible studies, kayo po ay aming ini-invite. Marami po tayong Bible studies, iba't ibang araw. At gayon din yung mga nagnanais na matuto na manalangin ng malakas, na naririnig ng iba. Hindi naman sumisigaw. Yung pong naririnig ng iba, yung inyong panalangin para maka-amen po kami, kayo po ay kinukumbida rin namin. Meron po kaming araw-araw na prayer meeting. Ito ay ginaganap ng Lunes hanggang Biyernes, alas 5:20 ng umaga. At kung nais din po ninyo na makasama sa aming intercessory prayer meeting once a week, ito'y ginagawa tuwing araw ng Tuesday at meron po kaming Zoom account. Kaya kung interesado po kayo, kayo po ay aming ini-invite. At meron din kaming Treading the Land. Para dun sa hindi nakakaalam ng Treading the Land, ito po ay inaangkin natin pabalik sa ating Diyos kung ano yung talaga namang Kanya. Kaya po, tinatapakan natin, pinapanalangin po natin na yung mga tao na naendoon ay makakilala sa ating Diyos na si Jesucristo, na Diyos na nagkatawang tao para bayaran ang ating mga kasalanan at mabalik sa piling ng ating Diyos. Amen. Kaya yun po, at ang ating worship team, kung nagnanais po kayong matuto, I take this privilege to be taught by Pastor Cesar Luzada. Dito lang po yan, meron. Mga original. Kaya, mga original. Wala akong sinabing antigo, ha? Original. Kaya yun po. Kaya kayo po ay aming kinukumbida. At ngayon naman po, ihanda natin ang ating mga puso para tanggapin kung ano ang inihanda ng Diyos sa atin sa araw na ito. Kaya maging bukas ang ating mga puso, tenga at mata para tanggapin ang lahat ng inilaan ng Diyos sa atin. Kaya yung mga cellphone po ninyo, yung mga cellphone ay itago-tago lang po at mag-concentrate po tayo. At baka hindi po nakamute, kaya paki-mute na rin po. Amen? Tawagin po natin si Pastor Frank at palakpakan natin ang Diyos para sa buhay ng bawat isa. Praise God. Amen. Thank you. Thank you, Pastor Evelyn, Pastor Cesar, the praise team. Good morning, church. How are you today? Blessed. Amen. So we're so blessed. So, second day of March 2025. So, purihin po ang Diyos at mabilis ang panahon. Amen? So, ang malaga, God is good. Amen. So, tell your neighbor, sabihin nyo nga sa inyong katabi, God is good. So, kalabitin nyo pag ayaw tumingin. Sige, kalabitin nyo. Praise the Lord. God is good. Mabuti po ang Diyos. Amen.
Kaya po sa lahat ng kasama natin, of course, sa online service, live po tayo napapanood sa buong mundo ngayon through Facebook and YouTube. Of course, dito po kasama natin sa Bay Area, dyan po sa party ng Montrose, Sacramento. Kanina pa lang, naka-open na po sila dyan. At ganoon po dyan po sa party ng Lathrop, of course, sa Oakley. At dyan po makasama natin sa Nevada, sa Las Vegas, Nevada ngayon. Of course, dyan po sa Pilipinas, sa Asia, sa Africa, sa Europe, South, North America, and even sa Antarctica, palagi po natin i-declare, God loves you. Sabihin nyo nga po sa yung katabi, God loves you. Amen. Mahal tayo ng Diyos at tunay alam po natin ang presensya ni Lord ay narito ngayong umaga. So, dako po tayo sa ating declaration. May I request everyone to stand up, please. Hinihiling ko po na bawat isa po ay tumayo ngayong umaga. Tayo po dadako sa ating declaration. Gawin po nating panalangin ito ng ating mga puso ngayong umaga. So, Father God, we want to be guided, taught, prepared, and moved by God, Holy Spirit in our personal life and in the ministry. Lord Jesus, we declare, we receive, and we believe that this day is 10 times better than yesterday. We choose to be healthy. We choose to have long life. We choose to be blessed. We choose to be anointed by you, guided by you, protected by you, provided by you. We entrust everything into your hand, our physical body, our soul, and our spirit. The way we speak, the way we think, the way we act, it comes only from you. Direct our step today. In Jesus' name, amen. Amen. Let's give a clap offering to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yung pong pinakamalakas na papuri ng pagsamba sa Diyos ngayong umaga. Hallelujah. Amen. So please remain standing po. Sa umaga pong ito, ang topic po natin, ang ating pong subject this morning is about worship. Worship. Sabihin nyo nga po, worship. Ibig sabihin yung pagsamba. Ano ba yung pagsamba? Bakit tayo kinakailangan sumamba? So paano po tayo sasamba? Amen. So ngayon po umaga, of course, dadako po tayo sa Word of God this morning. Napakahalaga po na pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. Amen. Sabi nga po ng banal na kasulatan, ang salita ng Diyos ay hindi babalik ng walang bunga. Si Lord po ang nagsabi, so shall my word be goes forth from my mouth. It shall not return to me empty or void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the things for which I send it. Kaya po napakahalaga ng salita ng Diyos. Alam po ba ninyo, the word of God is the revealer of truth that set people free. Ang sabi ni Lord Jesus, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Dito po ang katotohanan. Kung naghahanap tayo ng katotohanan, nasa tamang lugar po tayo ngayong umaga. Amen? We are in the right place and the right time this morning. At ang salita po ng Diyos, ito po ay, of course, ito po ay nagbibigay sa atin ng faith. Ang sabi ng Romans 10:17, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So doon lamang po tayo magkakaroon ng pananampalataya. Pag narinig po natin ang purong salita ng Diyos, magkakaroon po tayo ng pananampalataya. And also, the Word of God brings healing. Ito po ay nagdudulot ng kagalingan. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang sabi po ni Lord, ang sabi po sa Psalms 107 verse 20, God sent His Word and healed them and saved them from their destruction. Ipinadala ng Diyos ang kanyang salita. Ipinangaral ang salita at pagkatapos po gumaling ang lahat ng may sakit, karamdaman. Amen. Kung tayo po ay may faith, may pananampalataya. So dako po tayo sa Word of God this morning. John chapter 4, 19 to 24. Tingnan po natin ang istoryang ito para po malalaan natin kung ano po yung pagsamba. Tayo ba ay tunay na sumasamba sa Diyos? Umpisan po natin sa verse 19. Ito po yung encounter ni Lord Jesus at nung Samaritan woman do sa Jacob's well. Dito po sa John chapter 4. So the woman said, verse 19, the woman said to him referring to Jesus. The woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Our father worship on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. So Jesus said to her, Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. So God is spirit,
And those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Let's bow our head and let's pray. Thank you, Lord, for your goodness and mercy. Lord, alam po namin na presensya mo ay narito ngayong oras na ito. Lord, even yung mga kasama namin sa online service through Facebook and YouTube all around the world this morning, your power is not limited by distance or even time. Kaya mong hipuin ang kanilang mga puso sa oras pong ito. Salamat, Lord, at kayo lamang po ang maparangalan sa araw pong ito, sa pananambahang ito. May your name be glorified and magnified and be exalted. In the mighty name of Jesus, lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. You may be seated for a while. Makakaupo muna po tayo. Hallelujah. Purihin ang Diyos. To God be the highest glory. Hallelujah. Nadidinig po ba tayo dyan, sa malayo dyan, sa likod? Maliwanag po ba dyan? Pakitaas nga po ang kamay kung narinig tayo dyan, yan, sa bandang sa likuran. Amen. So sabi ng ating text, verse 20, for God is Spirit, and those who worship Him must worship Him in Spirit and in truth. Ang Diyos po ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. So this morning, I'd like to begin this morning with a word association. And the word is worship. Worship o pagsamba. So ano po ba yung nalalagay sa kaisipan natin pag narinig natin yung worship o pagsamba? For some of you, it is the word church. Maaring kanina gumaya kayo sa pag-worship tayo, pupunta tayo sa church this morning. And for others of you, it is a singing. Yung pag-awit natin, maaring nalalagay sa ating isipan tayo po isasamba. And for others, it may be a particular style of worship. So what came to your mind this morning? Sa gagawin po nating pananamba, of course, if you thought about anything but God, when I said the word worship, you need to refocus your vision of worship. You know, worship is all about Him. Worship is all about God. So we tend to evaluate everything through our perspective. Kung minsan, naniniwala tayo at ginagawa natin yung ating pananaw. How did I like it? What did it do for me? So what is the kind of music I like? What did I get out of the service? But it is not about us. It is about God. So this morning, titingnan po natin, so what is worship? Ano po ba yung worship? You know, in attempting to define worship, it is interesting to note that the word worship is nowhere defined in the Scriptures. Some selected definitions include an encounter with the living God, declaring God's word when we put God first in our lives. Communicating to God how much we love Him when you see God, admire Him. So, you know, our English word worship comes from two roots. Dalawa pong ugat. Yung po sinatawag na word means honor or worthiness. And ship means to create. So to worship someone or something is to create an expression of honor or to attribute worth to the object of worship. You know, when we acknowledge God's infinite value in our lives, we lift our soul to Him in praise and we offer our bodies to Him as living sacrifice. Merong halaga sa atin, buhay. So we could say that this is essentially worship. Yung pong tamang pagsamba natin sa Diyos. So the two most commonly used words in the New Testament are proskuneo or latreia. Yung tinatawag na proskuneo literally means to kiss toward. And speak of the physical nature of worship, particularly of kneeling or falling prostrate as an expression of reverence. Yung po bang nakaluhod, talagang nagpupuri sa Diyos. At yung latria, on the other hand, means serving or ministering and has priestly connotation. Do you know that Christians are called latria? Because we are a chosen people. Alam po ba niya tayo pinili ng Diyos? We are a chosen people of God. Kaya nga sabi ng 1 Peter 2:9, but you are a chosen generation of people, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light.
Ang sabi sa Tagalog, datapwat kayo'y isang lahing hinirang ng hinirang. Tayo po hinirang. Amen? Mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. You know what is an honor? What an honor it is to be called to minister as a priest to God through worship. So what a privilege it is to kiss the Son. You know, the key to understanding genuine worship is that it is about giving to God. It is about giving to God. Yung ating pagsamba sa Diyos is about giving to God. Not having God please you. Not getting from God. Genuine worship is about pleasing God. Yung pong ating pagsamba sa Diyos na ginagawa, of course, dito sa lugar na ito, yung po bang nakakalugod sa Diyos. Genuine worship is not pleasing God. It's not about pleasing God. Not having God please you. Yung pong nakalulugod. Genuine worship is about pleasing the Lord, pleasing God. Amen? Yung nakalulugod sa Diyos, not having God please you. Ang ginagawa po natin, yung nakakalugod sa Diyos. Amen? Nalulugod po ba ang Diyos sa pagsamba natin ngayong umaga? Amen. Amen. So why should we worship? Bakit po ba tayo kinakailangan sumamba? Naitanong na po ba natin ito sa ating sarili? Why should we worship? You know, una, worship changes us. Worship changes us. Ito po ay nagbabago sa atin. Pag sumamba tayo sa Diyos, tayo po ay nagkakaroon ng pagbabago. Ang sabi ng 2 Corinthians 3:17-18, Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. But we all, with an unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Ang sabi ng text natin, kung sa Tagalog natin babasahin, ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon po ang kalayaan. Alam po natin, narito ang Espiritu ng Diyos ngayong umaga. Kaya po tayo malayang nakakasamba sa Kanya. Ano sabi ng verse 18? At ngayong naalis na ang talukbong sa ating muka. Ibig sabihin, tayo na born again, nakakilala sa Panginoon. Tayong lahat ang nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. Kaya po, nagniningning na si Lord sa buhay po. Look at your neighbor this morning. Nagniningning po ba? Tayo pong lahat ay nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon, at ang kaningningan iyon na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang bumabago sa ating anyo upang lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya tayo. Amen? Purihin ang Diyos. Yung kaningningan ngayon, nagniningning tayo everyday. The moment tayo na born again ng tunay, yung pong image natin ay nagniningning. Kasi po nagre-reflect ang ating Panginoon. Hanggang maatin po natin yung mistulang larawan tayo ni Kristo. Kahit saan tayo pumunta, nakikita si Kristo sa ating mga buhay. Amen? Because what you worship determines what you become. Yung pong nagiging katulad natin yung wino-worship. Kung anong bagay yung wino-worship natin, nagiging katulad kayo noon. Amen? Worship is why we were created. As we worship, we become that for which we were created. So true worship changes us. Yung pong tunay na pagsamba. Kung ikay tunay na sumasamba sa Diyos, nagbabago ka. Amen? Kasi pag sumasamba ka sa Diyos, sumusunod ka sa Kanyang utos. Amen? Sa kautosan ng Diyos. Hallelujah. So, but that is not the primary reason we worship. Because second, God desires our worship. God desires our worship. Gusto po ng Diyos, nais po ng Diyos na tayo ay yung ating pagsamba sa Kanya. Nais po. Kasi po siya naghahanap ng mga tunay na sasamba sa Kanya. Kasi nga po ang sabi ng John chapter 4 verse 23 letter B, for the Father is seeking such to worship Him. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Worship pleases God. Amen.
Nalulugod po ang Diyos pag tayo'y sumasamba. We bring pleasure to God by worshiping Him. Nagbibigay po tayo ng pleasure, nagbibigay tayo ng kasiyahan sa Diyos. At alam ko po, this morning, natutuwa po ang Diyos dahil narito tayo at sumasamba tayo sa Diyos. Amen? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. That's right. We bring pleasure sa ating pagsamba sa Diyos. And not only that, 3, God deserves our worship. God deserves our worship. Hallelujah. Minawarapat po ng Diyos yung ating pong pagsamba. Gusto ng Diyos na sinasamba natin sa Kanya. Deserve sa buhay po natin. The moment na tayo po na born again, nakakilala sa Panginoon, dapat po natin ipagsambahin talaga ng tunay ang ating Panginoon. Nasabi nga po ng Revelation 4:11, You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they exist and were created. Ang sabi sa Tagalog, aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tanggapin, karapat-dapat tumanggap ng papuri, paggalang at kapangyarihan, pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinananatili. You know, it is not wrong for someone to want what they truly deserve. Deserve po ng Diyos na atin pong siya'y sambahin. I-remember kung atin pong maaalala yung ginawa ng Diyos sa atin. Naalala po ba ninyo yung ginawa ng Diyos sa buhay ninyo? Kung paano kayo binless ng Panginoon. Kung paano kayo pinagpala, financial, material. Kung paano tayo pinagaling ng Diyos. He deserves our worship. Hallelujah. Kung paano tayo binless sa mga hanap buhay. Kung paano kayo pinagaling, kung paano pinagpala ang inyong mga pamilya. He deserves our worship. Amen. Kung ano yung kalagayan mo ngayon, narito ka sa lugar na ito ngayon, bine-bless ka. Pag naisip natin yan, talagang deserve ng Panginoon, i-worship natin siya. Sambahin natin ang Diyos. Amen. God is worthy of all our praise because He is our Creator and our Lord. Siya po ang gumawa sa atin. Nilikha nga po tayo ng Diyos sa Kanyang kawangis. Amen. Kawangis po tayo ng Panginoon. In His image, sanctified by the Holy Spirit. Kaya nga po, siya yung ating Panginoon. Alalahanin po natin yung salvation. Sigurado na po yung buhay na wala hanggan. That's why He deserves our worship. Yung pagsamba na ginagawa po natin sa Diyos. Kailangan po niyan. Kasiyahan po niyan. Karapat-dapat nating sambahin ng Diyos. And number 3, how should we worship? Paano po tayo mag-worship sa Diyos? Doon po sa text natin binasa kanina, sa John chapter 4, 19-24. So basahin na lang natin sa Tagalog this morning, pero i-plus natin yung John chapter 4, 19-24, yung ating unang text. Verse 19, sinabi ng babae, Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong ang mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Verse 21. Tinugon siya ni Jesus, maniwala ka sa akin, ginang, dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi nyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya't dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. So the context of this passage is Jesus' conversation with the Samaritan woman at the well of Jacob. Titingnan po natin yan. So in the midst of the conversation, the subject of worship comes up sa kanilang pag-uusap. And Jesus' statement help us understand how we should worship. Kung paano tayo sasamba sa Diyos. So the Samaritan woman thought worship was defined by a geographic location. Ang kala niya, doon lamang sa lugar na yon dapat sumamba.
You know, we often do the same. Ang akala natin na ganun talaga ang pagsamba. We often think that is only done here in the church, ang pagsamba natin. We also tend to define worship by time frame, katulad ng pananambahan natin, 10 o'clock. Dito kayo, matatapos tayo ng 12. Doon na lumalagay sa ating isip. Yan ang sample lang. So, some define worship as simply singing from a hymn book or worship chorus. Kala natin yun lamang ang pagsamba. Of course, importante yan. And Christ explained that worship is more than where you are, what time it is, and whether you sing. Of course, ginagawa natin yan sapagkat sumusunod tayo sa utos ng Diyos na kailangan magsama tayo every Sunday. Napaka-importante po at inuutos ng Diyos na every Sunday ay narito tayo. Amen? Sama-sama tayo sumasamba sa Diyos. Importante po ito sa araw na ito. Una, bakit? God seeks those who worship Him in Spirit. Ang Diyos po ay naghahanap ng mga tunay na sasamba sa Kanya sa Espiritu. Kasi po ang Diyos ay dapat nating sambahin sa Espiritu. Ang sabi nga ng ating text, John 4:23, the true worshiper will worship the Father in Spirit. Ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu. Ano ba yung Espiritu? You know, our spirit is our inner life. Ito po yung inner life natin, ito yung ating pagkatao, ito yung ating espiritu, yung ating pagkatao. Our emotion, our will, our heart, yun po. Yun ang ating pagsamba. Genuine worship happens only when the very core of our being is involved in worshiping God. Yung genuine worship, yung pagsamba natin sa Diyos ng tunay, kasama ang buong pagkatao natin. Yung buong ikaw. That means genuine worship is heartfelt and honest before God. Ito po yung taimtim na pagsamba. Tapat ka sa Diyos. Malinis ka sa Diyos. Wala kang itinatago sa Diyos. Wala kang galit kanino man. Malinis ka. Yun ang tunay na pagsamba sa tunay na Diyos. Amen? Taimtim, taos puso, tapat. Hallelujah. Kasi po si Lord nakatingin sa puso. Kaya madalang ang tunay na Kristiyano nagkakaroon siya ng sakit sa puso. Amen? Sa puso po siya tumitingin sa oras pong ito, mga magulang at mga kapatid. That's the core of our being. Sa ating buong pagkatao, diyan po nakatingin ang Diyos. Hindi po yung literal na puso natin dito na tumitibok. Ano po? Yung puso, yung buong pagkatao natin. Siya po yung nakatingin sa puso natin. Our entire being, sa inner being natin. Ang sabi nga ng 1 Samuel 16:7. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Anong sabi ng Diyos? Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Amen? Puso ang tinitingnan ko, kaya alam ng Diyos ang nilalaman ng puso mo ngayon. Kung narito ka sa pananambahan, even yung kasama natin sa online service this morning, alam ng Diyos kung ano nilalaman ng puso mo. Wala pong nalilingid sa Kanya. Amen? Alam ng Diyos ang nilalaman ng puso nyo. You know, we can sing and not worship. We can sing and not worship. We can give and not worship. Kung hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos, hindi tayo tapat sa Diyos, ano man ang gawin natin, hindi tayo nag-worship. Hindi tayo sumasamba sa Diyos. Kung ang batayan natin, kung ang ginagawa lang mga natin sa isip natin, hindi ang batayan ay ang salita ng Diyos. Worshiping in Spirit means our heart must be His. Ang ating buong puso ay sa Kanya. Ibinigay na natin ang todo. You can worship God until your heart is changed. You know, the only way you can draw near to God is to connect with Him through His Son. Kaya nga po, napaka-importante na bago tayo makakonect sa Diyos, bago natin tayo makasamba sa Diyos, tinanggap mo ba si Lord Jesus
bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. Tinanggap mo siya sa iyong puso, nagkaroon ka ng pagbabago. Doon pa lamang makikita mo, doon ka pa lamang magkakaroon ng pagbabago pag tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay, sapagkat ang magbabago sa iyo si Jesus. Amen? Siya lamang makapagbabago sa iyo. Doon ka lamang. Malulugod ang Diyos sa iyo. If God doesn't have your heart, then nothing else you do on Sunday morning matters. Walang kabuluhan kung hindi mo tinanggap si Lord Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. Because God seek those who worship Him in spirit. Hinahanap ng Diyos yung tunay na sasamba sa Kanya sa Espiritu. Ibinibigay yung buong puso sa Diyos. Walang pag-aalinlangan. And second, God seek those who worship Him in truth. Hinahanap ng Diyos yung sasamba sa Kanya sa katotohanan. Ang sabi ng ating text, John 4:24, God is a spirit and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Of course, some want to say, I'll just worship God in my own way. Maraming sasabi, sasambahin ko siya sa aking paraan. No! We must worship God in His way. Amen? Sasambahin natin ang Diyos sa Kanyang kaparaanan. We must worship God according to God's revelation. Sa Kanyang kapahayagan, we need more than sincerity. We need truth, namely through the Scriptures. Importante, sasambahin natin sa revelation ng salita ng Diyos. Base sa salita ng Diyos, hindi sa ating kaparaanan, kundi sa paraan ng Diyos. Ang tunay na pagsamba sa Kanya. Kasi ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Amen? Makapangyarihan, sabi nga ng salita ng Diyos sa Hebrew 4:12, for the word of God is living and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of the soul and the spirit, and of joint and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Siya po ang nakakaalam ng nilalaman ng puso natin. Kaya po napaka-importante ang pagsamba natin ay base sa salita ng Diyos. And that is where the Samaritans got it wrong. They were sincere about their worship, but they had incomplete information about God to base it on. You know, the Samaritans used only the first 5 books of the Bible. This limiting God's complete revelation. You know, sincerity alone does not make for acceptable worship. Hallelujah. Importante na sambahin natin ang Diyos sa katotohanan, sapagkat naghahanapan ng Diyos ng sasamba ka sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Palakpakan nga po natin ang Panginoon this morning. Why? Because God seek those who worship Him holistically. Ang gusto ng Diyos, naghahanap siya ng sasamba sa Kanya sa kabuuan, pangkalahatan. Yung buong buo ang ating pagsamba sa Diyos. Sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan ng ating Panginoon. Sabi nga na Mark 12:30, ating text, and you shall the Lord your God. Ano sabi? With all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. This is the first commandment. Ano sabi? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Hallelujah. Mga magulang at kapatid, pagka yan po ang ginawa nating pagsamba sa Diyos, nothing to worry. Wala po tayong dapat ipag-alala sa buhay. Look at your neighbor. Alalang-alala po ba ngayon? Wala tayong dapat ipag-alala. Kung minamahal natin ang Diyos, sinasamba natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng buong lakas, wala pong tayong dapat ipag-alala sa ating buhay. Amen? Ang sabi nga ng text, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you, unto us. Wala tayong dapat ipagmalaki kung ang Diyos, wala tayong dapat ipag-alala kung sinasamba natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng buong lakas. Ganyan po ba ang ginawa nating pagsamba ngayong umaga? Mga magulang at mga kapatid, tayo po ang pinagpalang tao sa ibabaw ng lupa. Kung kayo'y born again, nakakilala kayo sa Panginoon, at sinasamba natin ang Diyos ng tunay. So worship
is responding to all that God is with all that we are. Hallelujah. Yung buong pagkatao, lahat tayo, isama natin sa pagsamba ang buong pagkatao natin, mga magulang at kapatid. Wala tayong dapat alalahanin sa buhay. Sapagkat ang sinasamba natin ay tunay na Diyos. Because worship isn't passive, but participatory. Ang worship po, hindi yung parang wala kang ginagawa. Meron tayong ginagawa, and giving is a part of worship. Yung ginagawa natin sa Diyos is a part of worship. Pagbibigay natin sa Diyos, pagkakaloob, pagbabalik ng mga tinatangkilik natin sa part of worship. Not only this, but we are to dedicate our entire lives, our time, our talents. Ipagkaloob natin, that includes sa ating pagsamba sa Diyos. That is our true worship of God. Yan po ang tunay na pagsamba natin sa Diyos. So what is worship? Bakit kinakailangan tayo mag-worship? So paano tayo sasamba sa Diyos? Amen? In our conclusion this morning, humans are all born as worshipers. Ang mga tao po ay pinanganak na worshiper. Billion of peoples today ay nagwo-worship sa kanilang mga Diyos. Amen? Pero tayo po mayroong tunay na Diyos na sinasamba. Amen? Alam natin, either we worship God or we will worship or live our lives for created things rather than the Creator. Ang sinasamba po natin ang Creator, the whole universe. Siya po ang sinasamba natin. That's why let's dedicate ourselves to worshiping God in Spirit and truth with everything we are. Yan po ang gawin natin pagsamba sa Diyos. Saan man tayo pumunta, sinasamba natin si Lord Jesus. Sinasamba natin ang Diyos. Nakikita yan, nagre-reflect. Kasi po, in the process, we are transformed. Nagbabago tayo. Pag nakita natin ang ating mga tao, nakita natin ang pagbabago, siya'y worshiper. Because worshiping God transform us. Nagkakaroon tayo ng pagbabago. Amen? Tumayo nga po ang lahat sa umaga po ito. Praise the Lord. May I request everyone to stand up, please. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. At of course, bago po natin masamba ang tunay na Diyos, kinakailangan muna meron tayong relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung wala kang Panginoon, kung wala kang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, hindi mo pa siya natanggap bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay, imposible. Kahit saan ka pumunta, hindi mo mawo-worship, hindi ka makakasamba ng tama sa tunay na Diyos. Sapagkat siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, kung wala ka pang relasyon sa Kanya, gusto mo siyang tanggapin bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay. It's not by accident na ikaw ngayon ay nanonood sa pananambang ito through Facebook and YouTube at maging sa lugar na ito. Kung wala ka pa tunay na relasyon, ngayon mo lang naunawaan na ang pagsamba ng tunay sa tunay na Diyos. Sumunod ka sa maigsing panalangin ito. Lord Jesus, have mercy on me. I am a sinner. Forgive me for all my sins. Cleanse me with your precious blood shed in Calvary. I believe you. You are the begotten Son of the living God. You died on the cross for the forgiveness of my sins. I believe in my heart. You rose up from the dead. You are alive. Lord Jesus, patawarin mo po ako. Pumasok ka sa aking puso bilang Panginoon, Diyos, tagapagligtas, manggagamot ng aking buhay. Thank you, Lord Jesus. Fill me with your Holy Spirit. Fill me with your holiness, with your righteousness, with your love, with your wisdom, with your power. Help me to live this life according to your perfect will. Thank you, Lord Jesus. I am saved. I am now a child of the living God. I am a born-again Christian. I am a citizen of heaven.
I will serve you, Lord, as long as I live. Salamat po, Panginoong Hesus. Ikaw na maghari sa buhay ko. At sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ako'y lalakad ng naayon sa kalooban mo. Salamat po. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. You may be seated for a while.